Ayan, at syempre po, maraming salamat po sa lahat po ng ating pong mga nanay at tatay, sa ating pong mga lolo at lola na kasama po natin ngayon. Muli po, parinig nga po ng isang malakas na palakpakan, Vice Mayor Chia Bianza at Yame Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat po at muli sa ating pong pagpapatuloy, sabay-sabay muna po natin panoorin to. Mga kababayan, ang susunod na kongresista ng Sampalo, Manila sa edad ng 23. Siya ay naging barangay ulat ng Gobyerno ng unang barangay sa loob ng 13 years at nagsilbing Magandang araw mga batang Sampalo. Ito po si Joel JTB Villanueva, ang batang kalye ng inyong distrito. May nangangarap po tayo kapag nabigyan tayo ng pagkakataon na maging congressman ng ating distrito. Ito po ang mga pangarap ni JTB Villanueva. Gusto kong makita pagdating ng panahon na yung dating lumang presinto 4 o police station 4 ay magiging ganito na. Habang ang mga health center naman natin, kagaya ng mga Paltok Health Center at iba pa, gusto natin maging moderno, at siyempre sa edukasyon. Nangangarap po ang isang JTB Villanueva na magkaroon din ng isang moderno na eskwelahan, kagaya ng pinanggalingan natin, yung Moises Salvador Elementary School. Kagaya ng ginawa ni Yorme Isko Moreno sa Albert Elementary School. Nangangarap tayo na maging ganito rin. Iba pa ng mga pampublikong eskwelahan, kagaya ng aking pinanggalingan, kagaya nito. Plano ni JTB na isang barangay hall ay maging ganito. Hindi lamang katulad ng mga container na maliliit. Dapat maging moderno at magkaroon ng dignidad ang mga barangay official na papasok dito. Kapag nagkaroon na ng modernong barangay hall, gusto natin yung mga CCTV cameras ng bawat barangay ay magagamit itong tunay ng mga barangay tanod natin sa ating mga pulis sa Presinto 4 upang sa gayon ang response o ang pagsagip ng buhay na kinakailangan sa mga mamamayan ng ating mga barangay ay maagap na magagampanan ng kapulisan sa pakikipagtulungan sa mga barangay officials. Kapag binababaan sila ng mga politiko. Tama? Sapagkat ito ay pagpapakita ng sinseridad at malinis na hangarin ng mga politikong maglahad ng kanilang mga programa, plataforma de gobyerno at ayaw naming darating ang panahon na kayo ay boboto lang dahil nakursundahan niyo yung tarpaulin. Ay pogi, ay maganda, ay kilala ko yan. Ayaw namin sa grupo yon. Gusto namin kapag kami ang pinili ninyo, ibig sabihin naniniwala kayo sa madaan kayo dyan sa Jitwaso. Yung nakita ninyong ipinakita ko, yung Police Station 4, Presinto 4, dekada 70 pa, 80, 90, hanggang ngayon, tatanungin ko kayo, may nabago ba sa itsura nito? Ikot lang ako, sapagkat sa aking pag-iikot, sa pagiging batang kalye ko, nakikita ko ang ibang lugar, sa ibang distrito. Nakita lipas na 9 na taon. Meron ba kayong naaalala? Wala. Ngayon, magtatanong uli ako. O para walang masabi, hindi nakakatanggap. Magtatanong uli ako sa inyo. Gusto ko sasagot kayo. Ang ingay ninyo eh. Pwede ko bang malaman ang kadahilanan kung bakit kayo hindi nakakatanggap ng AIX, AKAP at TUPAD? Pinipili? Sila-sila lang? Kamag-anak lang? Kakilala lang? Hindi ako nagsasalita niya. Kayo, baka mamaya mabash na naman ako sa Facebook. Ay, naninira, iyak na iyak. Ay kayo nagsasalita eh. Ngayon, ay sumasagot kayo eh. Siguro kailangan niyo ng boses para mapailam lang. Baka hindi nila kasi nalalaman. Sinasabi niyo, pinipili kung sino lang ang kakilala, kung sino ang kakilala ng tagalista, kamag-anak lang. Kapag nabigyan ng TUPAD, AIX, AKAP ito, kapag may dumating next batch, yun ulit ang makakatanggap ito. Tama?
Nakakalungkot naman. Pero, oh, easy. Oh, easy. May CCTV siya, no? Okay. Oh, easy lang. Oh, easy lang. Kaya ako binabanggit ito, tama pala ang naririnig ni JTV. Ng mga nandito ngayon, gabi ito, pinipili ang mag-anak, sila lang, kung sinong leader, kung sinong coordinator. Hayaan ng mga ito na silang pumili, kaya kapag paksak ng ayuda dito, ang pinipili nitong mga ito, kung hindi niya kamag-anak, kapitbahay niya. Tama mali? Kala ko ba, tulong ng gobyerno to sa nangangailangan. Pangalan niya ang ginamit. Tapos nung dumating sa kanya, 1.5. At sabi nung gumamit pa, di ba ako nag-fill up? Hindi sa ilan, pinagamit lang sa iyo. Tama mali? Ngayon, batid na natin. Talagang may sakit, dinadialysis, may cancer, bedridden, mga natanggalan ng trabaho, mga batang gustong pag-aralin dahil walang perang magulang. Yun ang uunahin ni Congressman JTV ang mabaksakan ng mga ayuda nito. Puta ko. Oh, I love you rin. Okay. Sa mga magulang, kanina, parating ako may nagpa-picture sa akin dalawang nanay. Sabi ng dalawang nanay, JTV, ikaw po ang gusto naming maging congressman. Kasi nakita namin ang ginagawa mo sa loob ng konseho, isa kang mambabatas, marami kang nagawang batas. Ikaw po ang gusto namin manalo, may awa ang Diyos. Sabi ko, maraming salamat. Pwede ba magpa-picture sa inyo? Opo. Di nagpa-picture, 5,000 pesos. Yun ang sinasabi kapag nag-iba tayo ng Kong, bumabaksak ang AX akap tupad. Ibig sabihin ba, itutuloy pa rin ang sistemang yun? Gusto niyo bang ituloy nila yun? Gusto niyo bang magpatuloy ang ganong sistema? Pues, tandaan ninyo ang sinabi ni Albert Einstein. Do not expect, ay pisilid niya 1,000, pipili 5 kilo. Naglalakad kayo, sinasabi niyo, ay basta si Yorme pa rin ang mayor namin. Tama ba? Kaya, minsan natutuwa sila, napunta kayo, ang daming tao. Atin na ito. Hindi nila alam, pag-uwi ninyo, yun ang sinasabi ninyo eh. O ngayon, isa pa, bakit tayo matalino? Tingnan ninyo. Sa hanay ng mga busy at alcalde, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza! At bago ko po ibigay ang ating susunod na tagapagsalita, mga minamahal ko pong taga-Galicia dito po sa panulukan ng ika-4 na distrito ng Luzon ng Maynila, pwede po bang marinig at sabay-sabay tayong sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo higit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Batangoso! Real tapang pamangkin, meron pang house pero broke pa rin. Face mars up, mga dope na winning. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Magandang gabi mga taga-Galicia. Una po, nais kong humingi ng paumanhin sa mga naabala namin. Pasensya na kayo. At saka, special mention ko lang, yung aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay at tatay, o yung mga senior citizen, magandang gabi sa inyong lahat. At siyempre, sa mga batang Maynila. Magandang gabi sa inyong lahat, batang Sampaloc.
balita ko kanina pa kayong alas 6 ng gabi. Malamang walang nagsaing sa bahay. Patay. Titilapon lahat ng kaldero mamaya. Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumain? Taas nga ang kamay na hindi pa kumakain. Hindi mag-alala, lilipas din yan. Steady lang kayo dyan sa Gately. Pero maraming salamat at pumanatag kayo, mga batang Sampaloc. Dahil hindi namin sasayangin ang gabi ninyo na tumatayo kayo dyan. Ang sasakit na ng mga litid sa tuhod ninyo. Kanina pa, na makapakinig lang ng mga panira. Hindi po. Wala. Wala kayong maririnig na mga maninira rito. Lang yung naninira! Parang kilala nyo ah. I love you too. May asim pa yun ah. Sarap din sa sinigang. Nay, tay. Basta tayo dito, chill lang tayo. Good vibes lang ha. Dito, real talk lang tayo dito. Joyce parang mafia. Real talk lang naman men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. O, daw kay Lola, sabi Lola. Kung alam mo lang, Lola. I love you. Anyway, magandang gabi ulit at medyo mainit ang panahon ngayon, ano? Malinsangan. Malamig na lang yung nakano namin! Hindi, yung init ng panahon, bumabagay sa init ng kampanya. Oh, malapit na. Ano na lang, 20 days na lang. Oh, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Nalulungkot lang ako sapagkat habang papalapit ang kampanya, painit din ang painit sa akin yung dalawa. Hindi ko maintindihan. Ewan ko ito, real talk lang andi dito, marami ng may edad. Ibig sabihin, marami na kayong nakitang eleksyon. Marami na kayong nadaan ng eleksyon. Ngayon ako nakakita ng eleksyon na yung challenger, yung hindi nakaupo, ayun ang batikos ng batikos patungo sa kanya. Di ba usually, di ba ang normal, yung nakaupo, binabatikos ng challenger. Tama mali? Baligtad eh. Ako pulutan nila. Ako tanghalian. Hapunan. Biri nyo, dadalhin pa kayo sa Ninoy. Dadalhin pa kayo kung saan para magbigay ng 1,000. Tapos may 5 kilo pang bigas. O tapos ako lang ang pag-uusapan. Nagtataka naman ako, bakit ako ang topic nila? Di ba dapat ang topic nila kung ano ang ginawa nila sa taong bayan? At ano ang plano nilang gawin sa kinabukasan? Tama ba? O Nay, dito Nay, meron ba kayong napakinggan kanina na nira? O dahil kukutos ako para sa inyo. Family. Mayaman, middle class, mahirap. Pantay-pantay, not household. Katulad dito, tingnan nyo itong building na ito. Iyan household. Pero sa loob niyan, kung may 10 pamilya, 10 food box. Tama mali? Natanggap nyo? Nakain nyo? Talaga? Ay tanungin natin sila. Anong ginawa ng inaamo-amo nila? Totoo lang, real talk. O ngayon, yun ang kwento. Nay, tay, 700,000 families. Total utang ang pinag-uusapan. Total pera pinag-uusapan. Ako, paninindigan ko ang ginagawa ko. At paninindigan ko lahat ang gagawin ko. Bakit? Dahil hayaan ko ang tao ang magdesisyon. 700,000 times 1,000, no magka. Patay na. Dami zero. 700 million pesos. Malaking pera? Times 8 months. 8 times 7.
5.6 billion piso. Malaki? Nasaan ang 5.6 billion piso? Sinitsa, niluwak. Gone with the wind. Tama mali? 5.6 billion. Nakain natin? Nakaramdam tayo ng kapanatagan ng pandemya? Naramdaman ba natin may gobyerno? Oh. Nay, tay, chicha pa lang yun. Eh, hindi ko pa binabanggit yung 1,000 na kaka. Tama ba? Tama! Plus 700 million, no magka? 6.3 billion piso. Nay, tay, taas ang kamay ng may mga anak na nag-aaral dito sa public school. Ayan, may mga testigo ko. Kasi kayo makakapagpatunay. Nay, tay, pandemya, lockdown. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? No face-to-face classes. Namumroblema na naman yung tatay. Namumroblema na naman yung nanay. Bakit? Wala nang ang trabaho, wala nang ang pizza, tukod na sa chicha, tapos bibili pa ng tablet. Pero hindi! Sa Maynila, nagkaroon ng tablet ang mga mag-aaral sa public school dito sa ating lungsod. May tablet ka na, may internet ka pa. Tama mali? Sino bumili? Si Yorme? Hindi. Pera ni Yorme? Hindi. Pera ng gobyerno ng taong bayan. Tama mali? Si Sir, si Ma'am, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 na laptop. Si Sir, may tablet, may laptop, may internet. Si Sir, walang tosgas. Si Ma'am, walang tosgas. Si Tatay, si Nanay, walang tosgas. Nakatawid ang pag-aaral ng ating mga anak. Tama mali? Nay, tay, no magka. 1 bilyong piso. Tablet at laptop pa lang. Magkano internet? 300 million pesos. 1.3 plus 6.3. 6 lang. Oh. Sino teacher mo sa math? 7.6 billion. Nay, dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Dalawang bagay pa lang. Hindi pa natin pinag-uusapan. PLM student allowance, UDM student allowance, K-12 student allowance, PWD allowance, solo parent allowance, senior citizen allowance, vitamins, and so on and so forth. Hindi pa natin pinag-uusapan. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, dang-dang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente na taga Maynila noong panahon ng COVID-19. Nay, tay, katabi nyo lang ang UST. Wala ng COVID bed capacity nung pandemya. St. Luke's, lahat ng private hospital, tukod na sa COVID bed capacity. Pero sa Maynila, chill-chill lang kami rito. Bakit? Meron tayong COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos. Nay, tay, marami na ba ang kwenta? Marami na? Marami na? Inutang ko yun. Nay, tay, tumigil ba ang gobyerno? Tinatag, Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, Pasig Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, San Lazaro Residence. Nay, tay, itinatag, Baseco Hospital. 3 taon nang tapos, 3 taon na akong wala, 3 taon na rin hindi pa bukas. Tanong nyo sa kanila, hindi naman ako mayor. Ngayon, kung ako yung nagsisinungaling, kung may kaibigan kayo sa Baseco, ipagtanong ninyo. Hospital yun, hindi pa rin bukas kung daming cheche boreche. Pag ikaw, nag-leader ka, ikaw ang gumagawa ng paraan. Hindi ka nagtuturo kung kani-kanino. Ganon ang pagiging leader. Nay, tay, itinatag, Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, all 10-story fully air-conditioned public school, Magsaysay High School,
3 taon na akong wala. Bago ko umalis, 5th floor na. 3 taon na, 5th floor pa rin. Ayan o, tingnan po ninyo. Malapit lang sa inyo yun. Tama, mali? Malapit lang sa inyo? Then, sitahin niyo po yung sinasabi ko kung hindi ito po. Nay, tay, itinatag Ospital ng Maynila. 10-story fully air condition. Public hospital. May CT scan machine, may MRI machine, pero wala pa nakagamit ng mga taga Maynila. Bakit? Ba't hindi nila pinagagamit? Ano yan, display? Nay, tay, bakit ko yan binili? Eh, ang mahal-mahal yan. Eh, Yorme, magkano ba yan? 1 million? Hindi. Magkano ba yan? 10 million? Hindi. By the hundreds of millions ang halaga ng bawat makina na yan. Eh, bakit ko yan binili? Dahil yung mayaman, kaya magpa-CT scan. Yung mayaman, kaya magpa-MRI. Pero yung mahirap, kahit may 20 mil sa bulsa, hindi na lang magpapa-MRI yun. Bakit? Kakainin na lang niya para sa pamilya niya. Tama, mali? Kaya ako pinili yan para mabigyan ng patas na laban. Yung pobre. Ngayon, ano nakukuha ng mga mahirap ngayon? Himaspirin. Gagaling. Gagaling. Galing. Manalig ko lang. Tama ba? O nay, tay. Ito, katuwaan lang. At least may isa rito. May isa akong testigo. 500 years. May Chinese cemetery. May North Cemetery. May South Cemetery. Pero yung mga kababayan nating taga Maynila na Muslim, walang libingan sa Maynila. For 500 years, first time nagkaroon ng Islamic cemetery. Tanong, ang sabi nila, utang. Oh, tanong, nay, tay, tingnan ninyo. Last month, nag-cutting ribbon sila sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Sila daw. Nung pakikinabangan na ng tao, sila ang may gawa. Pero yung pinapagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Wow. Utang. Utangin na niya. Joystar Mafia. Real talk lang from a man. Merong Bawal magbura, ha? Ang sinabi ko, utang ina yan. Pero hindi ho ba? At least, tay. Ako, ito ako sa harapan ninyo. Ang Pilipinas ba may utang? Trilyon! Tama, mali? Naramdaman ba natin? Nagulat nga tayo, lumubo na lang eh. Tama, mali? Maynila may pandemya. Umutang tayo. Tanong ko sa inyo, nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? Naramdaman nyo ba yung pera na ginamit ng gobyerno? Oh, reklamo nila. Ang sabi nila, yung ginawa ko daw ay mali. Mali daw yun! Mali daw! Di ba sinasabi nila yun? Oh, sige, total, nagbigay naman ng 1,000 at yung hindi pa nabigay ng 1,000, tanggapin nyo, sayang din. Oh, sabi nila, mali daw. O sige, pagpalagay natin, kung ako ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba ismayor ko nun? Yan ang tapat at totoo. Tama ba? Pero nay, ito naman, ito ko po sa harapan ninyo. Tagtarin na nila ng poster nila yan. Okay lang. Kanila na poster. Basta kayo sa amin, okay na rin kami. Nay, tay.
Kung kababanglo, ito ako sa harapan nyo. Sa lahat ng inaakusahan, ako umaamin. Ngayon, kung ako'y mali, bahala na kayo sa mundo kung ano magiging pansya ninyo para sa amin. Pero at least, kung meron man ako magagawa, makapaglalakad ako sa Galicia. Kahit anong oras ng gabi, at saang iskinit at kalsada ng Maynila, at least, matangos ang ilong ko, nakataas ang noo ko, isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami nung pandemya. Samantalang nung natutuwa yung tao, paput-aput pa sila ng food box. Tama ba? Kaya itanong niyo yan sa inyong barangay official. Chairman, kagawad, totoo bang inalagaan tayo ni Yorme noong panahon ng pandemya? Itanong niyo yan sa mga barangay official. Chairman, totoo ba yung sinasabi ni Yorme? Marso pa lang ng taon na yon, wala ng pera ang barangay. Kasi nagastos na nga ng barangay dahil nga may pandemya. Tanong niyo lang, Chairman, nakaraos ba tayo? Kagawad, nakaraos ba tayo? Eh bakit yung sinusubo sa amin yung nagsisinungaling? Wala naman sinabi kundi sira si Coins. Yorme, ang galing mo talaga, Yorme! Walang J.O. to. Okay, tama, kagawad. Sabi ko na walang J.O. eh. Oh, see? Totoo lang. Kaya yung J.O. na binamimigay nila, nakakaulo yan eh. Ako naman dito. Pero, ayaw ko kayo. Kaya nay, tay. O ngayon, after everything said and done. Nakapa-English na ako, DJ. Matapos sabihin at nangyari ang mga bagay-bagay. Ngayon po, matanong ko po kayo. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Eh, ayaw nila eh. Ayaw. Ayaw eh. Ayaw eh. Taas ka kamay na gusto ko bumalik. Wow! Yari kayo, nasa CCTV kayo. O sige. Ganito na lang. O nay, tay, papalik na tayo.